Sobrang dali lang bang mag-apply ng salary loan dito sa SSS? Madali lang siya kung sakaling qualified ka na at alam mo na rin yung mga requirements. Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa SSS, kapag nag-login tayo gamit yung user ID and password, click ko yung sign in at i-enter dito yung PIN, pwedeng via SMS or Google Authenticator. Pwede na tayo makapag-apply ng claims sa SSS mismo. Pwedeng yung benepisyo katulad ng maternity, unemployment, sickness at marami pang iba, maging yung sa loans lalo kung kailangan natin for emergency purposes o iba pang dahilan. Sa salary loan, napakadali lang mag-apply. Pwede ka makakuha ng error message dito kung sakaling meron ka na palang pending application o di naman kaya ay wala kang disbursement account. Yung disbursement account, ito kasi yung bank account na nakalink sa SSS account mo. Kapag may nakalink kang disbursement account or bank account nga, which is ito yung pagpipilian, dito na ita-transfer yung claim mo sa SSS or yung loan. Sa case ko, meron na akong disbursement account. That's why mas madali na lang sa akin mag-apply ng loan. Also, meron na rin akong SSS online account. So, pwede akong mag-apply ng loan online lang gamit yung phone or computer ko. So, yun yung mga requirements. Pag-usapan naman natin yung sa qualifying condition niya. Ang pinaka-qualifier talaga ay yung contribution natin sa SSS. Dito sa SSS online account, ang maganda ay pwede nating ma-check yung contribution natin. Halimbawa, kinakaltasan tayo ng sahod or nagabayad tayo, pwede natin ma-double check kung yung binabayad pa talaga natin ay napupunta talaga sa SSS. So katulad nito, kinakaltasan yung sahod at nakikita naman yung perang kinakaltas na napupunta naman talaga sa SSS account. Kung sakaling empleyado ka, may makikita kang possible na delay. Ngayon kasi ay nasa May na, pero yung April ay wala pang hulog. May pagkakataon na baka yung HR or yung kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo ay quarterly sila nagbabayad. Yun nga lang, ang pagkaltas sa inyo ay monthly. Pero buti na lang sa account na to, meron na tong 86 contributions. That's why pasok na siya sa unang requirement. Meron kang at least 36 monthly contributions. Ang maganda pa dyan, kapag more than 72 contributions na, pwede ka na makapag-loan worth 2 months loan. Ibig sabihin, per month kasi ay 20,000 pesos. So, kung meron ka lang 36 monthly contribution at hindi lalagpas sa 72, 20,000 pesos yung maximum na pwedeng i-loan. Kapag naman more than 72 contributions, nasa 40,000 pesos yung pwedeng ma-apply. I-clarify lang din natin na dapat in the last 12 months, kung kailan ka nag-loan, 6 na buwan doon ay merong hulog. Halimbawa, nag-a-apply ka ng loan ng December. Yung last 12 months noon, kung meron kang hulog na 6 months, pasok ka na or qualified ka na. Yun nga lang, halimbawa kung voluntary member ka ng December, dapat yung hulog mo dito ay voluntary category din yung membership mo sa SSS. Katulad na lang ng nakalagay dito, yung paying members, katulad ng OFW, self-employed, or voluntary, dapat yung 6 monthly contributions nila ay dapat kapareho ng membership type kung kailan sila nag-a-apply ng loan. So, kung okay na tayo sa contribution, ibig sabihin, meron tayong at least 36 monthly contribution. And in the last 12 months, merong 6 na buwang hulog. Pareho yung membership category mo. Kung kailan ka nag-loan at magiging contribution mo dito sa 6 contribution within the last 12 months, pwede nang i-double check yung iba dito. Halimbawa, hindi ka pa naman nakakakuha ng permanent disability benefit, retirement benefit, or death benefit, pwede mag-apply ng loan. Dapat din, hindi ka lalagpas sa 65 years old at wala ring record ng kahit anumang fraudulent transaction sa SSS. Isa pang dapat i-consider dito ay yung responsibility ng employer natin o yung pinagkatrabahuhan. Dapat updated yung payment natin sa contribution at maging sa mga loan remittances para nga naman hindi magkaroon ng problema sa pag-apply ng loan. So kung qualified ka na, meron ka na ring SSS online account at meron ka na ring disbursement account na naka-enroll sa SSS, pwede na mag-apply ng loan. Dito sa computer, pumunta lang sa loans at i-click itong salary loan. Kung ang gamit nyo naman ay cellphone ninyo, after nyo makapag-login, merong 3 lines. I-click nyo lang yan at makikita nyo na yung menu. Katulad itong nasa computer. At mula nga doon, piliin lang yung salary loan o yung gusto nyong loan na i-apply. At sa pinakababa, merong loanable amount. Pwede nyo itong i-update, pwedeng babaan o pwedeng yung pinakasagad na talaga. And then, i-click lang tong next. Meron ditong disclosure statement. Sa case ko, binago ko nga pala yung ilo-loan kong amount. Ginawa ko munang 5,000 pesos.
At para sa ilo-loan na amount na yan, merong service fee na ibabawas at advance interest. Ito lang talaga yung pinaka-net o yung makukuha kong pera sa bank account. Meron din ditong amortization, kung saan ito ikakaltas o yung dapat ihulog sa SSS kada buwan in the next 24 months. Kailan mag-i-start yung hulog? Makikita yan dito sa applicable month at may due date na din. By the way, sa pinakababa, merong interest na ina-apply dito. Mas mababa yung interest, mas maganda para sa atin. Ibig sabihin, mas maliit yung dapat nating ihulog kada buwan. At speaking of interest, in-announce na rin ng SSS na papababain nila yung interest rate para sa salary loan. Nasa 8% na lang siya, para naman sa calamity loan nasa 7%. Sinasabi na mag-take effect daw to ng July 2025. So by the time na pinapanood mo to, possible, magbago ng interest, pero i-double check nyo muna kasi may mga nakalagay dito na dapat merong good credit quality yung miyembro na yon. So i-double check nyo muna sa disclosure statement kung pasok ba kayo, malalaman nyo yan kung magkano yung in-apply na interest habang naglo-loan kayo. So kapag okay na, na-review nyo na yung disclosure statement, sa bandang baba, i-check lang tong I have read and properly analyzed at i-click itong next na button. Pag okay na, ito rin yung nakita natin kanina, may service fee na ibabawas, may advance interest, ito yung net proceeds o yung pinaka-net na makukuha natin. I-click lang tong I hereby confirm, i-click ang next, at meron ulit confirmation, i-check ito at i-click itong okay. May confirmation dito, at meron din sa bandang baba na reminder na merong certification na gagawin ng employer. Meron itong expiration date. Kapag hindi ito nagawa ng employer before this deadline, magiging expired na to at kailangan nyo ulit mag-apply ng panibagong loan kung kailangan nyo pa rin yung pera. Sa pag-apply, pareho lang din yung proseso. That's why kung empleyado kayo, i-inform nyo na yung HR ninyo o yung kumpanyang pinagkatrabahuhan ninyo na nag-a-apply kayo ng loan sa SSS para i-certify nila sa side nila. Pero para sa mga OFW, self-employed or voluntary members, hindi na kailangan ng certification. Instead, diretso na yung pag-review ng application ninyo sa SSS. Kapag na-approve na, tatakbo ng 3 to 5 working days bago ma-transfer yung pera sa bank account ninyo. Kapag nga pala ang ginawa ninyong application ay via branch, hindi ko alam kung tinatanggap pa nila yon. Pero just in case, ang sinasabi naman ng SSS ay 5 working days bago ma-transfer yung pera. So, pwedeng mas mabilis yung pag-process kapag online application yung ginawa sa salary loan. At yun yung qualifying conditions, magiging yung mga requirements o dapat meron tayo para sa pag-apply ng salary loan dito sa SSS. Kung sakaling interesado kayo sa tutorial video kung paano nga ba mag-enroll ng disbursement account or ng bank account sa SSS para sa claims, also ng SSS online account, lalo kung bagong member ka pa lang o hindi ka pa nakakapag-register nito, pwede mong i-check yung page or channel namin o yung mga link ay nasa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!